Kumusta kayo? Kumusta na? Na-miss ko kayo. Na-miss ko kayo sobra. Pero hindi ko na-miss ang init dito. Now, eto, nakikita ninyo, andito na yung Creed. Aventus, Absolu, no? At i-compare natin siya pala. Nako, kunin ko pala yung... Dali compare natin. Nako, ginamit ata, no? Hindi ko makita sa babae. Ginamit ata, no? No, kung sino man. Aw, ang hirap nito, no? Magre-review tayo. Buisit. Naiwan ko sa kabila, ata, no? Tayo nangangabilang bahay. Re-reviewin ko sana kahapon kaya lang biglang umulan. No, wala naman sa kotse siguro. No, naiwan ko. No, sorry. Etong kinuha ko para at least meron tayo ibang Creed. Kinuha ko to, no? Royal Mayfair para... Ito yung mga original. Ito yung mga 120 ml, no? Absolu, no? Woohoo! Pawis agad ako. Grabe talaga dito sa atin, ano? Ayan, nakikita niyo ba ako? Ha? Okay. Pag gano'n na yung araw, Okay. Noong nasa Chanel ako, kamakailan, no? Sa second floor, no? Nakikipagkwentuhan ako kila Caroline. Si Caroline, taga 31 yun before, no? Trainee lang yun dati. So, napunta sa 19. Siya yung humarap sa akin, no? Na nagbalita na namatay na, na pumanaw na, no? Nung COVID yung dati kong essay. Ang ganda ng second floor, no? Kinakwento ko yan kasi tawanan kami ng tawanan sa taas. Meron kaklase yung pamangkin niya, no? Na kasi sinabi ko, vlogger ako. Oh, really? You're vlogging, ha? So, gusto sila nila Brandin, tingin sila, no? Sa Kilatis, chinek nila, no? Hindi nila maintindihan, no? Sabi ko, use a translation. Kailan pa tayo makikilala kung hindi pa rin tayo mag-Pilipino, no? Translate sila. So, tawa sila ng tawa. Kinakwento niya sa akin, yung pamangkin niya, merong kaklase na nagre-review. What can you say about this dito? Hindi ko na sasabihin yung channel. No, ang galing. Oh, for a Frenchman, ang galing mag-English, ang galing mag-Italian. Pero tawa kami ng tawa. Alam niyo kung bakit? Hindi niya hawak yung... Ano ba nire-review niyo yun? Alexandria yata. Ang galing magsalita. Pero hindi niya hawak yung pabango. Tawa kami nga naman ng tawa. Ang pinapakita lang images. Mga image lang, no? Mga picture, ganyan. Tapos, let's talk about Aventus. Ganito, ganyan. No? Ang galing manunod kayo ng mga review. Pag ang nakikita ninyo, images lang, tapos nagre-review about this perfume, pero nakita ninyo image lang, no picture lang. Magduda kayo sa ganyan. Tawa sila ng tawa. Obviously, kinascam niya yung tao. Halimbawa, this is Creed Aventus. Hawak niya, decant. Hindi pa official decant, no? Ayaw niya ipakita na ganyan. Ang galing, ang ganda ng French at English niya, no? Hinahalo niya, no? Tapos may konting Italian para may pizzazz. So, ang point ko, huwag kayo maniwala pag ganyan, ha? Pag halimbawa merong top 10, puro images naman. No, guys, be cognizant of the perfume reviewers you watch. Tangina, huwag kayo padala-dala sa konyo-konyo. Di ba? Tangina, I lived long enough to see through that bullshit, no? Pakonyo-konyo. No, hindi. Kailangan hawak yung bote, nagsasalita, no? No ifs, no buts, no? Except kung na-review na niya. Guys, that's tantamount to lying. No? In-scam kayo pag ganyan. Laway lang yung puhunan. Tapos kikita siya, parang naman ang laki ng kikitain dito sa YouTube. Tayo ang kawawa Parang bibili ako ng kotse, sabihin natin, Vios? May Vios pa ba, di ba? Toyota Vios. So, magre-review yung isa sa Vios, no? 2024 Vios, 1.3, no? Look at the seats, guys. Tapos pakita niya images lang. Huwag ganoon, guys, kasi hindi niyo malalaman talaga yung experience. Buti na lang sana kung umupo siya sa kasa, nag-review siya. Better yet, kung nirent niya kahit isang buwan, tapos saka siya mag-review. Ganon din sa pabango. May mga nagre-review dyan, tapos konyo-konyotik magsalita. Huwag kayo magpapadala sa konyo-konyo, no? Putang ina, I lived long enough, no? To see through that bullshit. Kung may mga ganyan, pakonyo-konyo, tapos hindi naman hawak. Have some healthy skepticism. That's my advice. Meron mga iba na, pero respectable na. Halimbawa, si Jeremy Fragrance, okay, pwede siya magsalita ng mga ganito kahit images lang ilagay niya. Kasi alam naman natin, no? Meron na siyang certain respect, Jeremy, no? Of all, no? May veneer sino bang mga, ito, pinaka-respetado pagdating naman sa mga talagang nagpapabango, no? Pero ito, technical aspect of it, ito si Luca Turin, no? Ito galit na galit sa Sauvage, no? Mga posts niya dati pa, tang-inang Sauvage yan, no? Galit talaga sa Sauvage. Kaya niya mag-critic pagdating sa mga perfumes, pero sa technical aspect, no? Pag titingnan mo halimbawa si Luca Turin, putya, I bet you hindi naka-virgin yan. Ganyan tayo magsalita, no? So, nerdokis, no? Sobrang nerd. Siya yung nagsasabi na scents are vibrations, and he has written a lot of books about scents. Physicist, no? Talagang scientific yung approach niya. Pero pagdating halimbawa sa pagkuha ng chicks, may kinig ako kay Luca Turin, hindi, no? Kahit sabihin niya, ano ba siya?
University of Scent, ano ba? Meron siyang School of Scents ba? Or basta may mga ganyan, di ba? No? Tingnan mo yung itsura. Okay, sige nga. Pakita mo sa akin. Mas maniniwala ko halimbawa kay Robin Padilla. No, sige, matanda. Anak niya, halimbawa, si Daniel Padilla. No, pakita mo sa akin. Siya uso ngayon, di ba? Siya yung artist de jour. No, lagi na sa dyaryo. Pakita mo sa akin lahat ng ex mo. Sige, ito ex-girlfriend ko, ito ex-girlfriend ko, ito ex-girlfriend ko. Ayan, uy, pare, tindi mo Anong pabango mo? If you show me the receipts, no, makita ko yung mga ex mo, no, mga dumadaan. Saka tayo mag-usap. Pare, anong pabango mo? No? Ganyan. So may aspetong ganyan, guys, Hindi porque ito School of University of Scent, yan. Putang ina. Makukuha mo yung chicks na to? No, hindi. So, depende sa goal. Alam ko Juventus kasi syempre na-review ko na. Naiwan ko kasi reviewin ko sana kahapon, no? So, i-compare ko. Ito na lang ang kinuha ko, no? Royal Mayfair sa baba. Bakit? Ito is, bago lumabas ang, anong tawag doon? Creed Aventus nung 2010, no? A couple of years before, no? Or the year before, 2009, naglabas ng Windsor ang Creed, no? Ang Windsor, naglabas lang sila ng 300 yata or 200, mga ganyan na dami. No, limited edition. Ito ang amoy nun. That was a couple of years before lumabas ang Creed Aventus, no? Tapos, pinatay na nila. Siyempre, limited edition lang tapos na, 'di ba? Umuuso na yung Creed Aventus 2010, bla 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 bla. Pagdating ng 2015, lumabas 'to. No? What is this? Royal Mayfair. Guys, ano ang Royal Mayfair? Na-review ko na to. Windsor na Windsor. Actually, mas gusto ko to sa Windsor. Okay, mas simple ang Windsor, no? 2009. Eto, nilabas nila. Pinangalan lang nila na iba, no? Royal Mayfair. Ganyan, no? Pero ilalabas nila kasi maganda Maganda yung pabango So, it's a marketing ploy, marketing strategy. Ganito ito. Ang feeling ng madami at least ang alingaw-ngaw, nilabas ito, no? Ano ba sabi? Lalabas sila ng 10,000 bottles yata nito, no? 10,000. Parang gumagawa sila ng ganyan, no? It's a marketing ploy. Para yung mga kagaya ninyo, no, nanonood o kagaya ko, actually kasi may segment ang mga fragrance community na hardcore, bibilihan pag may nilabas na, limited edition ito, may ganyan. No? Sad to say, kahit naman hindi ganun kaganda, bibilin pa rin. No? But that's the truth. Okay, let's compare this to Aventus. Okay. Ang Absolu, let's call this Absolu, no? Ang Absolu, ang problema, wala siya yung tinatawag na lift, no? Wala siya yung alingaw-ngaw, kagaya ng sabihin natin, Baccarat Rouge, no? Alingaw-ngaw. Ang Creed, meron siyang parang, ano tawag doon, mothballs, di ba? Yung naphthalene, no? Yung ganong effect, no? Meron siyang parang mentholic, no? Na camphor, no? Ganyan. Umaalingaw-ngaw, parang mothballs, no? Na-explain ko to dati sa mga previous Creed. Yan ang tatak ng Creed. May Creed smell talaga yan, yung naphthalene na sinasabi ko, yung parang mothballs. And nadadala nun, yung scent profile. Yun ang maganda sa Creed, Nadadala nun, nagiging nasasama yun sa projection, nasasama yun sa sillage, no? Yun ang nakikita kong nagkulang dito, no? Kulang sa lift. Pero ang profile nito, nako, sobrang panalo. Yung pag-market nila, 'di ba, yung grapefruit, no? Tinodo nila yung grapefruit. Nakakadaya nga to Ito, kinuha ko kasi Absolu no? Akala ko it's the Absolute, no? Ito yung parang extrata nila, no? Ito yung Parfa, no? Hindi halimbawa, ito guys kinuha ko to Amouage. Okay? May nag-request I know. So, I got this from Dubai, no? Amouage. What is the best from Amouage? Unbox natin next time, no? Para you give me some time, no? To experience it before I pass judgment. Ito, Reflection Man. Excited ako sa 45, no? 45, yun yung 45%, no? Reflection Man, 45, no? Reflection 45. Naglabas sila ng flanker dito, no? Na 45% yung oil niya, no? Yung perfume oil, no? So, wow, mas matindi. Parang Absolu, no? Parang nagiging absolute siya, no? Sad to say, again, sablay. Excited ako sa 45, no? Kung mag-amouage kayo, no? Interlude is okay, no? Yung 53, no? Interlude Man, ito yung Blue Beast, di ba? Meron yung amouage na ganyan, kilala yan. Interlude Man, okay pa yung 53, no? Hindi gaano lumayo. The best of amouage para sa akin pa rin ito, no? Jubilation 25, medyo nagsawa ko. Yes, it is a Fougere, no? Pero ang Jubilation, no? Yung 40, wala Wala, iniiba nila no? Aminado naman sila Ang 45 kasi, no? Ito naman, 45, no? Ang 45 ng Amouage, no? Iniba nila yung notes, no?
Kasi hindi ganon kadali, no, mag-upscale. Ano ibig sabihin nun? Best pa rin is Reflection Man, yung original. Okay, no? Unbox natin to. This is the best of Amouage. For me, dito sa Pilipinas, Reflection Man pa rin, no? Yan pa rin ang Sauvage nila. So, ito, Absolute Aventus, ganito. No? Oh, Absolute, no? Absolute siya. Wow, ha? Matindi. Hindi ganun katindi eh. Hindi ganun katindi eh. Pero, ang bango, no? Kuya dito, describe. Ang bango kasi, I was expecting, pag Absolute, titindi yung Birch Star niya. No, yun yung gusto nila dun sa original na Creed, di ba? Yung Birch Star na malakas, hindi yung flute. Pero, aminin nyo naman, ang nagpapasarap sa Creed yung pineapple. No? Ang maganda dito, hindi nila inalis yung pineapple. Andyan yung pineapple. Hindi konti ang pineapple dito, pero pinaigting yung grapefruit. No? Talagang maraming grapefruit na linagay. No? Andun pa rin yung Birch Star, pero yung grapefruit pinataas. Sa mga nakaamoy na ng Creed Aventus at nag-experience na ng Creed Aventus, sabihin natin, nagamit mo siya for ilang buwan, naging scent mo siya for some time, mas magugustuhan nyo to. Mas magugustuhan niya to, no? For the reason na, yung scent profile niya iba, kakaiba. Cute nga naman, guys. Lalo na yung unang bugso niya, yan, no? Fresh. Fresh siya. As in fresh siya. Dahil dala ng grapefruit. Na-expect ko yung Birch Star, titindi, pero hindi. Fresh siya, okay? Pero, pag first time ka mag-amoy ng Creed, so isipin mo, hindi ka pa nakakamoy ng Aventus. Anong pipiliin mo? Ito or Aventus? Absolute or Aventus? Malamang sa malamang ang pipiliin mo Aventus, no? Kasi first time mo na amoy yun, eh. Ganon ang dating niyan, eh, no? Malamang sa malamang mas pipiliin mo Aventus. Pero kung nakapag-Aventus ka na, nakagamit ka for some time, sabihin natin kahit 6 na buwan lang, no, na Aventus ang signature scent mo, ito na pipiliin mo, no? Ito na pipiliin mo. Sa Pilipinas, guys, ito na pipiliin mo. Ito. At ang kutya ko lang dito talaga, wala yung lift, no? Wala yung lift eh. Wala yung parang mothballs na umaalingaw-ngaw, yung parang may echo. Na tumatagal, lumalayo. So, apektadong projection. Yes, apektadong projection. Hindi naman ganun ka-poor ang tinatagal nito sa akin 8 hours naman, no? Decente, no? Kaya lang hindi ganun kalakas mag-project, no? Ang ganda nito sa balat. Guys, ang ganda nito sa balat. Ayan, halimbawa ito yan. First spray yan, di ba? Ang sarap, no? Kino-compare ko sa elixir kasi sinasabi nila amoy daw elixir, no? Hindi eh. Okay, mag-aamoy sa elixir sa dry down, no? Hanapin mo pa, no? Hanapin mo pa. Yes, totoo naman. Nakikita ko yung elixir na sinasabi, pero hanapin mo. Pero hindi yun yung inaano niya eh. Ano tawag doon? Hindi yun yung tema. Guys, yun siguro yung word. Hindi yun yung tema. Ang theme nito, freshy. Ang elixir, hindi eh. No? Although pwede, ang dami na nag-elixir dito sa Pilipinas eh. Pwede gamitin sa gym yun. Sinabi ko sa review, di ba? Sauvage, elixir. No? Isang spray lang. Ayos na. Signature na signature, no? Mas formal nga lang yun. No? Eto, mas freshy. No? Ayan na lang. Gawin natin, sabihin natin ng gano'n na. Yung elixir na hinahanap nyo sa dry down. Ito, wala pang elixir kasi ang lakas ng grapefruit. No? Wala pa. No? Mamaya, in 30 minutes, yan. Ang sarap sa balat. Ang sarap. Malamig siya. No? Parang Limensite. No? Alam mo yung Limensite ng Louis Vuitton, di ba yung Limensite? Ganon, malamig. No? Parang meron siyang, parang may C-notes, no? Ganon. No? Parang ganon ito eh. No? Pero ayoko ang C-notes eh. No? Hindi ako para sa mga Dolce & Gabbana, light blue, intense, yung mga ganyan. Hindi ako para sa ganyan eh. No? Hindi ko type yung ganon. Ganon siya. So, panalo siya sa Pilipinas. Kung sa panalo sa Pilipinas, yes. Itatagal niya mga 8 hours. Best dito. Okay? Projection niya siguro kung 10 ang dating Creed. No? Ang projection nito mga 6.5, 6.7, ganyan. Not even 7. Doon humina. Wala na yung tapon eh. Wala yung umaalingaw-ngaw na ganyan eh. No? Pero ang maganda sa kanya, no? Kahit sabihin mo dry, no? Stale, no? At least consistent siya. No? Ito, namoy ko na ganyan hanggang sa unti-unting mawawala. No? Ganyan. Pero andyan pa rin. Pero ganyan. No? So, consumption na pang connoisseur, no? Consumption para sa mga tipong mahilig sa pabango. Yes, no? Pasikat-wise, ang hirap magpasikat nito kung hindi madadamihan, no? So magastos, no? Magastos. Ang hirap. Tatandaan ninyo yung Creed Aventus ko. Pero sa bagay, ang Creed naman, panlalaki ang gusto eh, di ba? Nung lockdown, no, syempre, ako ang nag-grocery. Sa SM, sa elevator, pagkatulak ko, yung nag-assist sa akin, syempre, lalaki, no, nagtutulak, no? Pagdating namin sa elevator, sir, ang bango nyo ganyan. Creed Aventus yun. Aventus yun. Umaalingaw-ngaw. Ito mahirap. Nawala na yung tapon.
nawala yung lift, nawala yung buhay. Pero, again, guys, scent profile-wise, panalo to. Okay siya. Okay siya. Malamig, Aventus, no? Andun yung Aventus, no? Na citrusy, no? Citrusy Aventus. Parang yun ang nangyari dito. Cologne versus this, I'll get this over Cologne, no? Yan. Ayan lang talaga yung presyo eh. Nakakainis, no? Nakakainis. Ganyan din ang ginawa nila sa Chanel. Nakita ninyo yung binukas ni Blondine na cabinet. Hindi, even yung mga naka-display doon. Nakita nyo yung malalaki, no? Almost 1 litro yan, no? 1 liter yan. 900 ml, yan yung malalaki. 10,000 yan. $10,000. Sinong makaka-afford niyan? Guys, sa totoo lang, gusto kong ukrayin dahil sa presyo. Talagang ka-ukray-ukray naman dahil sa presyo. Pero hindi ko ma-ukray, no? Kasi talagang okay yung smell, no? Para sa ating mga lalaki, magugustuhan ito. I genuinely like this, no? I genuinely like this, no? Pero, di ko bibigyan ng 10. Siguro bibigyan ko to ng mga 8. To. Approve pa rin sa akin ito. No? Ito. Ito may lift na isa, oh. May lift nitong Windsor ng Mayfair para. Ang tindi, no? Andito pa lang, oh. Flowers niya. Gin nito. Gin. Meron niya, no? Naphthalene niya. Okay? Creed Aventus Absolu. Approve kay Kuya Dito. Ito si Kuya Dito nagsasabing basta na sa budget, let's review it. Love me, hate me, but never forget me.